Network News. Tiwala ang vlogger na si Jinky Avellino o kilala rin bilang Eloy Bugris na hindi siya mahuhuli ng mga otoridad matapos masangkot ang kanyang pangalan sa mga content creators na isinangguni ng Department of Justice na nagkakalat ng peking balita partikular sa estado ng kalusugan at buhay ng presidente. Sa isang eksklusibong panayam ng Araman Iloilo, ibinahagi ni Eloy Bugris na nagsabi na ang kanyang mga abogado na hindi ito mangyayari dahil wala siya sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Dagdag pa niya na kung ipade-deport siya ng administrasyon, mag-hain siya ng asylum sa ibang bansa tulad ng ginawa ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. First of all, balman sa ako ng mga lawyers, wala ko sa jurisdiction, wala ako sa jurisdiction sa Pilipinas. And kung we are talking about, well, somebody has been insinuating that they want to deport me, well, i-deport ko because of what? Because of my opinions? I-deport ko because of my personal analysis? I-deport ko because of my personal outlook kaklatabo sa administrasyon? If that's the case, nga, doon sa ako ng political views, maging threat ina sa kabuhi ko, di ma-file ko asylum Kung mo sinama pares ko kay Harry Roque. Ang pahayag ng vlogger na si Eloy Bugris sa exclusive interview ng Araman Iloilo. Kinumpirma rin ni Eloy Bugris na isa siyang legal citizen ng United Arab Emirates sa ilalim ng visa ng kanyang asawang Canadian. Kamakailan lamang, bukod sa Facebook account na Eloy Bugris, the Queen of Revelations, na umano'y nag-livestream para magkalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo, na flag din ang mga account ni Rigondola Ping at Craig Underpal. Ayon sa Presidential Communications Office, sa pamamagitan ng anti-fake news desk nito, iniendorso nila ang kaso para sa posibleng legal na aksyon na isasagawa ng DOJ. Kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN. RMN Network News.